O ayan mga beste, diretsuhin ko na kayo na today, pag-usapan natin si Finbro. Yes, si Finbro. Legit, and by legit, I mean registered. And highly promoted. Oh, Finbro. Bro, you one big trick mother brother. Ano ba ito si Ate Red? Pinautang na nga. Wala na ngang kaltas. Pagkatapos nagre-reklamo pa. Yes, guys! Yes, mga Zay. Natanggap ko po sa aking Maya buong buo. Approve agad dito sa kay Finbro. At meron pa siyang pa-promo. 40% off all fees. Pero, ang dami nyo dapat malaman dito sa kay Finbro na to bago nyo siya lapitan. Na kahit na legit siya at sinasabing okay. Pero, nako, huwag kayong pauto ng basta-basta, guys. Kilalanin nyo ng mabuti. Kaya inutangan ko siya para sa inyo na ayoko na sana eh. Kaya, please, watch this video. Hello everyone! Welcome back to my channel, and this is Ate Red, the original Utang Queen, at ako po yung ginipig nyo para magkaroon kayo ng mga heads up sa mga ola na to. And in this video, yes, pag-usapan natin tong si Finbro, that one tricky mother brother. Nakaka-imbiyan na, guys. Kung kayo ay naghahanap ng hindi yung mauutang, kung kayo ay naghahanap ng relaxed pero para hindi naman masyado uminit yung ulo nyo at gusto nyong kalmado kayo, guys, kasi na-imbiyan na ako dito, kaya naka-relaxed akong t-shirt. Well, meron po sa Shopee. Charot! Hindi naman ako sponsored ng t-shirt na to ni Terra Nova at hindi rin ako sponsored ni Finbro. Dati si lumapit sa akin na sabi, pag na-approve daw kayo through my link, meron akong cha-ching. But I said no. Bakit ko naman ipro-promote or bakit ko naman kayo iinganyuhin na umutang dito sa loan app na ako nga mismo na imbier na eh. Hindi ako believe. Si offer siya ng offer ng promo and napautang ako, guys, for the sake of social experiment. And may 40% off. Now 40 daw yung code. I think nakakatanggap din kayo ng mga text na to. So, a month ago, I believe, yung loan, yung offer ni Finbro sa akin was 50,000 pesos. Eh, syempre, time to time, sinisilip ko to dahil yun nga, text ng text, tawag ng tawag. Ang kulit nga, guys eh. And every time tumatawag sila, syempre, sinasabi ko sa agent, no, take me off your marketing list. Nag-wallet sila. Nag-o-offer kasi sila na sila yung magpa-process ng application mo. I've worked long enough sa isang call center. Hindi naman ako, hindi ako manol sa mga ganitong bagay. So usually kasi kapag nasa call center, kapag agent ka, para ganahan ka magtrabaho, meron po yung mga bonuses tsaka mga perks, especially if nasa sales ka. So I guess, that's the reason kung bakit ako daw marketing to mga agent nila, na sila na daw yung magpo-process, yung mga gano'n. Parang nagagalit sila pag sinabi mong hindi. Dahil I believe tied up to sa mga bonuses tsaka sa mga metrics nila or performance metrics or bonuses. Utang kasi to, guys. Kahit nasabihin pa nila na sayang kasi pre-approve ka ng 50,000 but ayaw mong i-grab, yun po yung sinasabi nila. Siyempre, utang yan. May cost of borrowing money, interest, may fees at may nakakalokang borrower's advantage package na for me smells like BS from a mile away. Every time sinasabi ko, take me off your marketing list. Sabi niyo, kasi po ma'am, nasa system. Dapat kasi kung gusto mo matanggal sa marketing, automatic na nagda-dial, ganon, all that other BS. Dati, guys, nung agent pa ako sa isang cable company, meron yung tinicheck na box na kung ayaw na ng customer matawagan at mapagsabihan ng kung anong marketing dyan, i-check mo yan. Yung do not call list na yan. At yung lalabas na kagad sa system na si client ay nag-request na wag nang tawagan. Kung hindi nyo yan magawa on an agent level, Finbro, then bulok yung system nyo. I mean, yung call center, everyday ako nakakatanggap ng tawag dyan sa mga agents nyo. Siyempre, todo marketing para magka-bonus, I suppose. Namimilit para umutang. So, dati 50,000 pesos ako dito kay Finbro at multiple loans. Nung sinilip ko siya kanina, naging 6,000 na lang yung offer niya. Ito siguro yung karma ko dahil palagi kong tinatanggihan yung mga tumatawag. But that's not my point. Kasi text ng text, may promo siya. Last time, 20% off, then 15% off, whatever. Yung tanggalin nyo kasi yung borrower's advantage package, yung walang silbing package na yan. Na wala naman talaga siyang benefit eh. Ha? Let me explain later. Anyway, so napasilip ako sa 6,000 yung initial niyang offer. Na wala kang ida-download, hihingi pa rin siya ng location mo. It happens sa Chrome. And then after that, you can choose 7 days, 14 days, 21 days, 30 days. And kung 7 days, you still need to pay the borrower's advantage package. So sa 6,000, and babayaran ko siya sa 7 days, oh my gosh. Yung borrower's advantage package niya is 3 times more than the interest and the processing fees.
Sobra ng 15% yung babayaran mo in just 1 month. Paano maging loan 10 or 12 months? Yung isang loan na klarong-klaro sa taas, sinasabing 7 or 30 days lang. Alisin niyo yung mga confusing words niyo dyan. Huwag kayong maglagay-lagay ng kung ano, parang yung parang mabango yung app niyo. So sa baba, you can either check or uncheck the borrower's advantage package. Now, kung wala kang payslip, hindi ka employed, at wala kang mapapakitang certificate of employment na maa-address sa Sophie, wala kang choice. Ako, because I work from home, I'm a housewife, may choice ba ako? Pwede ko bang tanggalin to? Hindi. At ang daming nagko-comment sa baba na hindi naman natatanggal to, ipahirapan. Kung magtatry ka man, you're probably gonna wait for 10 days bago ma-release yung loan mo. What's the point? And kailangan naka-address pa talaga kay Sophie yung certificate of employment mo. Sabi niya, pag tinanggal mo, you will be losing access to benefits like cancellation of loan in the event of death or dismemberment. I don't think that's a benefit, no? In the first place, kung mangyari yan sa'yo, kung matsugi ka man, hindi naman transferable yung utang. Hello? Possibility to receive in-depth professional support and advice of financial in case of financial difficulties. Paki-comment nga below kung sinong nakapag-avail ng mga benefits na to. Priority automated credit scoring. Na-approve pa rin eh. And ito pa, subscription to finbro.ph raffle promo. Huh? Really? Available minimum payment 7, 14, and 30 days on the next repayment date as per credit line. Blah, 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 blah. May mga online loan platforms na mas legit pa at mas magaling pa at mas mababa pa yung interest sa kay Finbro na nag-o-offer na mas better benefits without asking for this tricky BS package. May mga ola na pwede kang makiusap na bigyan ka ng grace period. For example, si Belize, kung nagkakaroon ka ng financial difficulties, si One Hand, pwede mong pakiusapan. Sumisingil ba sila ng mga borrower's advantage package para doon? Hindi. So this loan app, I can smell BS from a mile away. Anyway, so yun, tinry ko pa rin utangan para sa inyo guys. Sabi ko sa inyo, social experiment. Okay, fine. Seryoso na tayo. Kailangan kong may check yung borrower's advantage package para sa akin. So, syempre, yung kinuha ko is 3,000 lang. Dahil, tama lang guys na pambayad sa upcoming kong magjuju na. Sa upcoming kong due with Mokas. Dami kong utang, guys! Magjuju ako kay Mukasa, kailangan ko ng pambayad para malaman kung makaka-reloan ako. Anyways, tinake ko 3,000 lang. At sabi niya, please wait. It might take a few minutes to process your loan application. At lumabas to. Yun naman pala eh. Gusto nyo lang mag-login ako sa app para lang sabihin na may offer pala akong 35,000. And hell no! Kaya kung iti-take ko yan, mas lalong lalaki yung babayaran ko. Kasi yung due ko in 30 days, magiging 53,305 dahil may borrower's advantage package na 13,000 interest na 2,000 processing fee. Wow, ang baba ng processing fee tsaka interest. Pero dun siya bumabawi sa borrower's advantage package. I don't need to go through all those benefits na nilista mo for me to say na this is BS. Unnecessary. Ang daming mga online loan platforms nag-o-offer ng better services without having to add this. And with this, sumusobra kayo ng 15%. The effective interest acceptable sa mga loans, non-collateral loans, that's 10,000 pesos, 4 months to pay, should not be more than 15%. Kasama na doon yung lahat ng fees na gusto nyong isama. Pwede nyo sabihin 0 interest, tapos 15% sa service fee, or pwede nyo sabihin 9% service fee, 6% interest. Basta huwag kayong sumobrang 15%. But this one, sobra kayong 15%. So hell no sa 35,000 pesos. And yung tinake ko is still the original loan amount, which is 3,000 pesos. Nilagay ko pa pala yung promo code na now 40. At pinakita niyang yung interest, yung processing fee, yung borrower's advantage package is 40% lower nga. But still, sobra pa rin siya sa 15%. Yung babayaran ko after 30 days is 4,020 na lang. Somebody please tell me bakit this is still 25% of my principal, which is 3,000 pesos. I click get a loan. In a few minutes, tanggap mo na kagad sa aking Maya. But, okay, you can all call me ungrateful na pinautang ako ng walang kahirap-hirap. Bakit ko siya nilalaglag? Dahil kasi dito sa borrower's advantage package niya, which is not an advantage for borrowers. Pahirap to eh. Kung tanggalin kaya niya, kung mag-promo kaya siya na 0 BAP, o di ba, mas bongga, mas okay. Tapos sabi niya, pwede ko pa rin tong hiram. Meron pa ako natitira
na pwedeng utangin, which is 32,000. Ayoko nga. Tapos kung hindi ka may makabayad, meron po siyang minimum payment. Pa-extend. Parang style ni Cash Express to eh. The faster you pay your loan, makakatipid ka sa interest. Anyways, ang dami ko nang sinabi about Finbro. The bottom line is, hindi siya okay. So bago kayo mapadpad dito sa kay Finbro na to, please check the loan apps that are included in my list of legit loan apps by Ate Red. Andun po yung mga online loan platforms na walang BAP, walang bullshit. Ano po yung mga loan apps na wala nang dinadagdag na mga kung ano-ano pa na hindi naman chismis lang. Anyways, I'm gonna let you go, guys. Thanks so much for staying this far. See you on my next vlog.